Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Robert Tolentino at shoutout kay Norlisa Sugay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Nang makita ito, mabilis na kumuha ng mani ang pangolin at inilagay sa kanyang harapan. Pagkatapos, isang baso ng masasarap na alak ang napuno at handa ng manood ng magandang dula. Doon, bumalik din sa kanilang upuan ang isang grupo ng magkakapatid na child. Isa-isa silang nag-usap at nagtawanan. Tila pinag-uusapan nila kung gaano kalungkot ang Aaron mamaya. Sa bid curtain, ang babaeng nakaputi ay nag-aalala, ngunit ang babaeng naka-green ay walang pakialam. Sa inyo, siya ay pinaka-optimistiko tungkol sa kakayahan ni G. Yuan sa panitikan una, habang si Wo ay hindi pangalawa. Sa pag-aayos nila, ang mga bagay sa paligid ng bulwagan ay mabilis na inalis, at ang magkabilang panig ay walang laman. Nakatali ang damit ni Prince Yuan sa kanyang bewang at ang kanyang pamaypay ay nakaipit sa kanyang dibdib. Sa oras na ito, ibinigay ng alipin ang dalawang mahabang espada. Ang katawan ng espada ay berde. Kung titingnan mo, pambihira. Sinulyapan niya si Aaron, nanunuya siya. Pagkatapos ay sinabi niya sa malamig na boses, huwag mong sabihing binubuli kita. Isa itong espadang bakal na gawa sa malamig na bakal. Napakatalas nito. Kukunin ko at tatanggapin mo. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang espada gamit ang dalawang kamay, inihagis ito gamit ang kanyang kaliwang kamay at inihagis ito sa Aaron. Dahan-daang kinuha ito ni Aaron, pagkatapos ay hinagis ng marahan ang espada. Sabi ko, hindi ko kailangan ng mga armas. Ang young Master Yuan ay nagbigay ng malamig na liwanag sa kanyang mga mata, mabahong bata, hiniling mo ito. Aaron disdained na ngumiti at ngumiti, gusto kong maging maganda ka. Malamig na uminom si young Master Yuan. Sa sumunod na segundo, itinaas niya ang kanyang espada sa kanyang kanang kamay at parang kidlat, shit, napakabilis. Young Master Yuan talaga si young Master Yuan. Nakakamangha ang bilis. Nagulat ang lahat nang tumusok siya gamit ang isang espada, na sapat na upang ipakita na ang anak ni Yuan ay hindi pangkaraniwan. Kung ikaw ay isang ordinaryong tao, ang taong ito ay talagang makakaasa sa kanyang sariling kakayahan na gumawa ng isang malaking splash, ngunit sa kasamaang palad, ito napaka-immortal ni Guy na kailangan niyang hanapin ang Aaron. Mabagal ang bilis na ito para sa Aaron. Kasing bagal ng Aaron, ayaw niya itago lang ng young Master Yuan ay talagang hindi mababa sa kasalukuyan kahit nasa Central Plains ng 8 direksyon sa mundo, siya ay talagang isang dalubhasa. Shit, anong ginagawa ng batang iyon kung hindi siya kumikislap o nagtago, baliw ba siya? Paano siya mababaliw? Tingin ko halatang tanga. Ang isang grupo ng mga tao ay lubos na nagulat, hindi banggitin ang pangolin mismo. Sa oras na ito, hindi nila napigilan ang pagsimangot, bagamat alam kong malakas ka, sapat na malakas upang maging walang hangganan, ngunit may mga tao sa labas ng mga tao, naroon ay mga bundok sa labas ng mga bundok. Aaron, baliw na baliw ka na hindi ka direktang nagtatanggol. Kakaiba ang iniisip ni Pangolin. Pero sa nakikita ng Pangolin, hindi talaga nagtatanggol ang Aaron, oo. Malapit na ako kaya nakalimutan mong umiwas. Biglang lumapit ang figure ni Mr. Yuan sa Aaron. Nang makita ang Aaron na iyon, hindi man lang umiwas, napamura siya saglit, pero at the same time, bigla siyang nakaramdam ng pagkabagot. Napakahina kasi ng bata, yung tipong. Halos kasabay nun, sa bid curtain, kitang-kita ng babaeng naka-green na hindi umiwas si Aaron. Ang susi ay natagpuan din ito ng child Yuan at bumaba, may espada sa kanyang puso, kailan? Isang malutong na tunog ng bakal na bumabangga sa bakal. Sinamahan ng mas malutong na tunog ng bakal, at pagkatapos ay isang mapurol na tunog.
Lahat ng tao sa eksena ay tumangala at tumingin sa field na hindi maisip. Sila ay nanumpa na hindi sila maniniwala sa kung ano ang nasa harapan nila maliban kung nakita nila ito ng kanilang mga mata, kahit na sila ay pumatay sa kanila. Nabali na ang malamig na bakal na espada, ang buong katauhan ni Young Master Yuan ay tumama sa balikat ni Aaron dahil sa putol na espada, ngunit tila siya ay tumama sa isang bundok, sa mahinang tunog. Ang buong tao ni Young Master Yuan ay lumipad pabalik ng ilang metro. Boom! Nagkaroon ng malakas na ingay sa lupa, at ang katawan ni Mr. Yuan, na lumipad ng patiwarik, ay tumama din ng malakas sa lupa. Sa kaibahan, ang Aaron ay nakatayo sa pwesto, hindi kumikibo, at ngumiti pa sa mga sulok ng kanyang bibig. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Katahimikan. Saglit na nahulog ang karayom at narinig. Bobo, tanga ang buong tao. Ito ang pinakatotoong paglalarawan ng halos lahat ngayon. Si G. Yuan ay isang umaatake, ngunit sa sitwasyon ngayon, nagkaroon ng hindi kapani-paniwalang pagbaliktad. Ang lumilipad na baligtad ay hindi ang inaatake, kundi ang inaatake. Ito ay labis na kabalbalan na ang mga tao ay sumabog sa sito. Ito ay imposible, ito ay imposible. Ito ay imposible. Malinaw na umaatake si Young Master Yuan. Paano siya biglang lilipad palabas? Higit pa, ang pinakakamanghamanghang bagay ay ang apo. Hinaranggan pa niya ang espada gamit ang kanyang katawan at nabali ang espadang gawa sa malamig na bakal. Ano ang fucking konsepto? Mas matigas ba ang katawan ng lalaking iyon kaysa sa malamig na bakal? Paano ito posible? Ang malamig na bakal ay isa sa pinakamahirap na materyales sa mundo. Ang espada ay gawa sa bakal na parang putik. Ang texture nito ay napakahirap. Hindi banggitin ang isang maliit na katawan ng tao, kahit na ang batong bundok at bakal na dagat ay hindi masisira. Kuya mo, tama siya. Ang malamig na bakal ay hindi isang ordinaryong bagay. Hindi ito masisira sa proseso ng pakikipaglaban, lalo pa sa lakas ng saksak. Isang grupo ng mga tao ang nagmumura, at kahit na may hitsura, ng pagmumura sa buhok ng mga tao. Gayunpaman, ang mga katotohanan ay mas mahusay kaysa sa lahat ng mahusay na pagsasalita. Ang mga katotohanan sa harap nila ay gagawin lamang ang kanilang mga salita na higit na walang katotohanan at kamangmangan. Ang bid curtain ay nasa loob, at ang babaeng naka-green sa oras na ito ay tulala. Hindi maisara ang kanyang malaking bibig, at doon nakatutok ang kanyang magagandang mata. Bahagya ding tumangala ang babaeng nakaputi sa pagkakataong ito. Sa mukha niyang bigo, bigla siyang nagkaroon ng kinang. Sa hall, Aaron sneered. Hindi niya sinira ang epekto ng Black Armor at Frost Jade Armor. Bagamat inaasahan niyang magiging napaka-invincible, ang hindi niya inaasahan ay maaari siyang maging invincible sa ganitong lawak. Tinakpan ni Child Yuan ang kanyang dibdib at pilit na bumangon mula sa lupa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa, ngunit higit pa ay walang katapusang galit. Sa harap ng asong ito, dapat ay nagdulot siya ng sensasyon sa madla at tuluyang naging katatawanan, na hindi kayang tiisin ng mayabang sa kanya, matagumpay mong nagalit sa akin. Dumura siya ng isang subo ng tubig, tumingin kay Aaron at malamig na sinabi. Kalmado siyang tiningnan ni Aaron at hindi kumikibo. Sa sumunod na segundo, biglang uminom si Mr. Yuan, pasimpleng itinapon ang sirang espada sa kanyang kamay, pinahihit ang kanyang kamay sa kuko at mabangis na sumalakay. Ang pamilya ni Yuan ay nanghuhuli ng masasamang kuko. Diyos, nakikita ko ang mga mahimalang kasanayan sa aking buhay. Si Mr. Yuan ay karapat-dapat sa parehong literatura at martial arts. Bagamat hindi niya alam kung ano ang ginawa niya at kayang labanan ang malamig na bakal na espada ni Mr. Yuan, paano niya ito maiisip? Si Mr. Yuan na walang bakal na espada ay ang tunay na takot. Ngayon, makikita ko kung paano namatay ang bata. Nang makita ng isang grupo ng mga tao si Mr. ang galaw ni Yuan, agad na napalitan ng saya ang kanilang pagkagulat. Ang pangangaso ng kuko ng Diablo ay ang pundasyon ng pamilyang Yuan. Matagal na itong sikat sa loob ng libu-libong taon. Naturally, hindi sinasabi na ito ay hindi magagapi. Bahagyang kumunat ang noo ni Aaron. Bagamat talagang mabangis ang kuko at malakas ang hangin, hindi ito makakain ng mga ordinaryong tao. Pero relative yan sa mga ordinaryong tao. Hick, I want you to pieces.
Uminom siya ng malakas at natama ng isang kuko, yung tipong. Bakit hindi siya kumikibo? Baliw siya diba? Damn it, akala niya ay matigas ang katawan niya para basagin ng malamig na bakal na espada at labanan ang pag-atake ng palad ng demonyong mangangaso. Kung ang malamig na espadang bakal ay bakal at tanging siyang, kung gayon ang kuko ng pangangaso ay mulayin hanggang yang. Kahit na kasing lakas ng bundok ang kanyang katawan, madudurog lang siya. Galit na sinalakay ng isang grupo ng mga tao ang Aaron. Hindi pa rin kumikibo ang Aaron, halos nang ang kuko ng Diablo ni Prince Yuan ay malapit sa Aaron at kalahating metro ang layo mula sa Aaron. Sa oras na ito, biglang gumalaw ang Aaron. Bigla niyang itinaas ng bahagya ang kanang paa, saka tumama sa lupa ng malakas na ingay. Sa mahabang panahon, isang malakas na chi ang biglang humiwalay sa kanya. Boom! Storytelling channel sa YouTube. Ang mas exaggerated ay si Mr. Yuan, na orihinal na umatake sa Aaron gamit ang kanyang mga kuko, ay biglang nagmukhang isang piraso ng sirang papel na umaarangkada. Biglang nakatagpo siya ng force 10 gale at nanghina siya kaya lumipad siya pabalik ng walang hangin. Bang! Direktang nakalagay ang katawan sa poste ng gate sa itaas ng living room ng flower boat. Matapos ang lahat ay tamaan ng mabangis na hangin, sa sandaling imulat nila ang kanilang mga mata, nakita nila ang napakasamang eksena, at isa-isa silang natigilan. Doon, halatang itinaas din ng hangin ang bid curtain, at ngayon ay bahagyang nahulog. Sa pag-alog ng bid curtain, makikitang marahang ibinaba ng babaeng nakaputi ang kanyang long sleeve para matakpan ang kanyang mukha, nakitang-kita ang kanyang kamangha-manghang mukha. Ang babaeng nakaberde, gayunpaman, ay simple lang marami, ang kanyang maliit na bibig ay nakabuka muli, at ang kanyang magagandang mga mata ay puno ng pagkabigla. Ito, bulong niya, ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Halos kasabay nito, sa kahoy na haligi, si Mr. Yuan ay sumigaw sa sakit, at ang dugo ay umagos mula sa mga sulok ng kanyang bibig dahil sa kanyang bibig. Pinunasan niya ang dugo sa mga sulok ng kanyang bibig, tumingin sa dugo sa kanyang mga kamay, at isang walang pangalan na galit ang nag-alab sa kanyang puso. Dugo ay dugo. Ngayon, ang kanyang matayog na anak na si Yuan ay hindi lamang pinahiya ng isang hik, ngunit higit sa lahat, ang hik ay naglakas loob na saktan ang kanyang sarili. Kailan pa siya naging ganito sa loob ng ilang dekada? Gulat na gulat ang lahat ngayon. Sinaktan ng taong ito ang kanyang sarili, kahit nasa bid curtain. Hindi, talagang hindi. Kung ano ang nawala sa kanya, dapat niyang bawiin gamit ang sarili niyang mga kamay. At ang Aaron sa harap niya ay dapat mamatay. Siya ay ganap na walang kwalipikasyon para sa ganitong uri ng basura. Maaari niyang ihakbang ang kanyang ulo hanggang sa itaas. Hindi niya ito karapat-dapat, at walang sino man sa mundo ang karapat-dapat dito, dahil dapat siya ang nakatayo sa tuktok ng mundo. Sa pag-iisip nito, bigla siyang ngumiti ng madilim, at ang isang itim na hininga ay nagsimulang kumalat ng dahan-dahan. Pagkatapos, ang kanyang maisla na anyo ay nagsimulang maging mabangis, at may bakas ng iskarlata sa kanyang mga mata. I'm possessed. Young Master Yuan, siya ay possessed. May-ari, ngumiti si Aaron. Siguro ang iba ay namutla kapag pinag-uusapan ito, ngunit para sa Aaron, anong uri ng demonyo ang mas mahusay kaysa sa kanya? Tiningnan lang niya ito ng walang pakialam, at hinamak pa na bigyan siya ng pagkakataong hayaan siyang gawin muna ito. Sa flower boat, ang lahat ay nagsimulang manginig ng bahagya. Sa labas ng flower boat, ang mga bituin ay umikot, at isang malakas na presyon ang bumagsak mula sa langit. Anong malakas na masamang espiritu? Nakaka-suffocate. Nagulat ang lahat at nakaramdam pa ng matinding pagkabalisa. Patayin ang demonyo. Ha 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 ha. Pagkainom niya ay agad siyang ngumiti. Ilang sandali pa ay may mga ilaw na kumikislap sa flower boat. Para sa isang oras, mayroong hindi mabilang na mga aswang tulad ng mga anino sa tabi ng flower boat. Gumalaw sila kasabay ng hangin. Halos kasabay nito, biglang tumama ang katawan ni Ji Yuan na nakabaon sa halijing kahoy, 1 sa 2, 2 sa 4, 4 sa 8, 8 sa 1,000. Ilang saglit lang ay halos puno na ang buong hall ng lalaking ito. Paano ito mapipigilan ng mga tao? Hindi ko inaasahan na ang child Yuan na iyon ay may ganoong killing move. Ito ay fucking fierce, ngunit gusto ko ito. Nang mabigla ang isang grupo, palihim nilang pinuri ang isa't isa.
Ngayon, hindi siya titigil, di ba? Sa kurtinang perlas, mamulong ang babaeng naka-green, ngunit ang katotohanan ay ang Aaron ay hindi pa rin gumagalaw, at kahit na gustong tumawa kapag nakita niya ang mga natitirang anino na ito, sa ganitong bilis, ano ang nakakatuwang paglaruan ng iyong sarili, libu-libo man ang anino, ngunit ang bilis ay hindi may taas, ito ay isang bagay na nakikita ng mga tao sa isang sulyap, fancy, hinamak ni Aaron ang malamig na ugong, sa sumunod na segundo, hindi pa rin gumagalaw ang Aaron, pagkatapos ay bahagyang itinaas niya ang kanyang paa, maghintay, biglang huminto ang lahat, at maging ang one-daw figure ng Master Yuan ay biglang sumanib sa isang katawan sa kaliwang bahagi ng katawan ni Aaron, habang dahan-dahan siyang nagsasalita, ang tensyon na kapaligiran sa pinangyarihan ay tuluyang nawala ng ilang sandali. Anong problema? May mga taong naghihinala, hindi makatarungan. Biglang tumalikod si Child Yuan at sinabi sa mga tao sa bid curtain at present, ang taong ito ay dapat magkaroon ng ilang espesyal na kayamanan upang protektahan ang kanyang sarili. Kaya maaari lamang niyang ipagtanggol ngunit hindi umatake, siya ay isang umutot na bayani. Kung mayroon kang binhi, ibaba mo ang iyong depensa. Hindi nasiyahan si Child Yuan. Biglang ngumiti si Aaron. Sigurado ka? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!